Sa 13 taon pong iyon, ay napakarami pong mga taong may sakit na pinagaling dito sa dambanang ito. At marami rin pong tao na nabago po ang kanilang mga buhay, ang landas ng kanilang buhay ay binago ng Panginoon. At higit sa lahat ay marami pong merong mga magugulong isipan at damdamin na ngayon ay natamo nila ang kapayapaan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At ngayon nga po sa umagang ito, ay tatawag po ako ng ilang magbabahagi upang ipahayag ang mga kadakilaang natamo sa dambanang ito. Wala po akong ginawang tema upang ang lahat ay malayang makapagpahayag kung ano nga ba ang kaniyang natamong kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon. Naniniwala po ako ng bawat may sakit na pinagaling dito ay may kalayaang magpahayag, magpasalamat, at palakasin ang kanyang pananampalatayang humihina at bigyan ng inspirasyon ang lahat ng mga naririto ngayon. Amen po ba? Ang una ko pong tatawagin ay mula pa sa Batangas City. Siya po ay matagal nang pumupunta rito at talagang siya ay nabuksan na at damang-daman niya ang pagpapala ng Panginoon. Tinatawagan ko po si Marites Cuadro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Ito na naman po, bakit po ay nandito sa inyong harapan? Bagamat ang ating pong kapatid na facilitator ay walang tema, ang aking pong mai-share sa inyo ay ang pasasalamat. Salamat po at ako ay napapunta sa dakong ito at nagkaroon po ng kaliwanagan ng aking isipan at kumbaga natuto po akong magpatawad. Tulad nga po ng lagi ng naririto sa unahan, si Mami Beth, siya din po daw ay mataray. Ganon din po ako, kala niyo po mabait ako. Ngayon lang po ako bumait. Napakataray ko po at sa kabila po ng talagang sa ngayon ay naniwala ako na ang Diyos po ay nakakapagpatawad, tayo pa kayang tao lamang. Meron po mga may kasalanan sa akin, tinanggap ko po sila na bukal sa dibdib ko, pero sila po hindi makapaniwala na ako ay nagbago. Hindi po nila matanggap na tinanggap ko na kung ano man ang kasalanan sa akin. Diyos na po ang bahala sa kanila kung hindi sila naniniwala, pero ako po ay masaya. Kung pwede nga lang po, dito na ako tumira eh. Pagkagising ko po sa umaga, lagi nang isip ko papunta dito, kaya lang syempre, kailangan po nang maglinis ng katawan, lahat, kung anong kailangan bago pumunta dito. Napakasaya po dito at dito ko po naramdaman na talagang ang Diyos ay buhay. Sa loob po ng 2 buwan na kami dito, ako po ay dati-dati nagbibilang hanggang kailan po ba ako. Kasi ako po ay nung una'y malungkot dahil talaga pong lagi ko rin ngayong tinitingnan yung mga resulta, pero sa Panginoon na lang po ako nananalig na yung mga resulta na yon ay talagang inialay ko na po sa Kanya. At unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating kinalugdan ng banal na Espiritu kay Apo Kunching, sa ating mahal na Apo Kunching. Natuwi na po na siya ay lumalapit ako sa Kanya. Lagi po ang sabi niya ay ako'y lumaban. Hindi na po ako nalulungkot, umiyak po ako. Sinabi ko na nga po sa mga kaibigan ko, anytime na kunin niya ako, tanggap ko na po yun.
Subalit, siguro po ay may plano pa ang Panginoon para sa akin, kaya binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Dito po ang pangalawang buhay ko. Marami pa rin pong pagsubok. Andyan po ang aking amay may sakit, may inilalabas, may pinapasok sa ospital, pero narito pa rin po ako. Pinapanalangin ko po sila. Lahat po naman ng panalangin dito sa dakong ito ay nagtataka rin po ako sa sarili ko na talaga po palang ang Diyos ay buhay, dahil marami po akong pinanalangin mula nung ako'y mapapunta dito. Nagtataka po ako ngayon bakit lahat ay nagaganap na. Ang aking manugang ayaw sa akin, hindi niya ako gustong biyenan, pero ngayon po siya po ang tumawag sa akin at marami pong blessing. Talaga pong ang Diyos ay buhay. Napaka-sorpresa po ng Panginoon. Talaga pong ako'y naniniwala na bagamat ako po'y naluluha, talaga pong kahit po ako ay nagkaroon ng kasalanan, dito po ako napapunta sa dako na ito na talagang hindi ko na po akalain na makikita ko pa kayo. Dahil ako po ay talagang nag-50-50 na. Salamat naman po at ako ay napadako dito. Talaga pong pinag-iibayo ko po yung aking pananalig at pananampalataya na sana po ay tayo laging magkakasama at ang ating mahal na Apo Kunching ay sana ay hindi mawalay sa ating paningin. Sana ay lagi siyang naririto sa ating piling. At ang masasabi ko lang po sa mga pasyente, laban lang po, yun lang po, at maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po kapatid sa maganda mong ibinahagi. Tunay nga pong pag sa Diyos mo inalay ang lahat ay walang imposible. Na kung ikaw nga ay nagpatawad ay patatawarin ka din niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay mula pa sa Manila na kahit po siya ay malayo ay hindi niya nakakaligtaan pumunta sa dambanang ito. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Josie Tulfo. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. At actually po ay talagang hindi po ako dapat na narito ngayon sapagkat nag-expire na po yung aking driver's license ng September 23, ang aking birthday. Subalit dahil sa pagdoon po ako sa Maynila magpa-renew, babasa na naman po ako ng alphabet, yung mga letra. Medyo malayo po doon. Nung nagpa-renew po si kapatid na Pearl ng license, sumabay po ako knowing na makakapag-renew na rin ako. Pero hindi po nila tinanggap sapagkat masyado pa daw maaga. Kaya po sabi nila, anyway, ang medical certificate naman na yan ay magiging 1 taon pa. So ganun po ay wala po akong choice kundi pumunta po rito at kunin yung medical exam kay kapatid na Marie na siya po yung nagtago at tumuloy po kami sa San Rafael. At talaga po sigurong kailangan po akong narito ngayon sa araw na ito sapagkat sarado po dahil holiday po nila ngayon. So napunta po ako rito na hindi ko po akalain kung ano ang magiging misyon o ano ang magiging ko po kasi hindi po ako naka-uniform at hindi po ako talagang dito pupunta. Subalit dinala po ako dito ng atin ang Espiritu upang ibahagi ko po sa inyo ang nangyari sa 4 na araw na ako po ay pinatunayan ng kadakilaan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos Ama nasa langit. At Kanyang ginamit ang Kanyang Espiritong ibinigay sa akin upang ako ay lumaban. Kung ito po ay tatanungin po natin noong September 23 po, nung ako po ay narito, ay umuwi po ako ng maaga. Sapagkat nakatanggap po ako ng isang tawag na nagsasabi po na may nangyari sa amin, kaya po ako ay umuwi. At habang nasa daan po ako, tumatawag ako sa aking anak at sinasabi ko, ano ba yun? Ano ba yun? Ayaw po nilang sabihin sa akin sapagkat sabi nila, dito na lang tayo mag-usap. Pero para pang palubag na, pero alam ko po na may dinner po kami sa birthday ko na yon.
Pero pagdating ko po sa bahay, ang sabi po nila sa akin, wag po akong mabibigla. Sabi ko, ano po ba? Ano ba nangyari? At bakit ba? Pero alam, parang may premonition na po ako na may masamang nangyayari. Sabi po nila na yung, hindi po natin kasi maiwasan yung society na pagka isa ka ay isang kagaya ng asawa ko, eh hindi po natin maiwasan na magkaroon po ng mga extra aside from me. Di po ba? Eh yun po ang sinabi po nila sa akin na wag po kayong mabibigla kasi yung anak ni Daddy, sabi nilang gano'n, ay namatay na. Yun po ang sinabi nila sa akin. Sabi ko, nagtataka po ako kung bakit namatay na. Kaya nung ano po, hindi ko po alam kung bakit umiyak din ako nung umiyak. Sapagkat ang batang ito siguro ay napamahal na rin po sa akin, natanggap ko na rin, at naghingi naman ng tawad yung kanyang ina na hindi daw niya akala, etc. na gano'n, ganyan. So, sa madaling sabi po, binigyan po ako ng spirit ng Ama, ng espiritu ng pangunawa, espiritu ng pag-ibig. At yun po ay pinaglaban ko po. Sabi ko po ay hindi ito mamamatay. Sapagkat alam ko po na ang Ama ay siya lamang ang magkakabuhay sa isang patay. Kung ikaw ay nananalig at ng malakas ang iyong pananampalataya. Subalit sa mga araw na yun sa aking kaarawan, sabi ko kung may manangyari sa batang ito, pagka nagbo-birthday ako ay death anniversary din niya. Hindi po ba yun? Subalit, siguro pag ikaw ay nasa Panginoon na, lahat ng tinatago mo ay lumalabas na. Hindi ka na nahihiya kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo. Amen po ba yun? Sapagkat ang Panginoon, ang Ama, ay walang itinatago kahit na anong gawin natin sa ating buhay. So, ang pag-iyak ko po ng pag-iyak, hindi po ako makapunta sa ospital. Pero alam ko po, pumunta po ako sa munting altar. Sabi ko, Ama, puspusin mo ako ng iyong espiritu. Sapagkat kailangan, talagang dumulog na po ako sa Kanya at pinagpakatotoo na po ako sa Kanya. Sinabi ko po sa Panginoon na patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Subalit sabi kong gano'n, kailangan, Ama, patunayan mo sa akin na ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay tunay ng manggagamot. Ikaw ay dakilang Ama ng lahat ng tao. Alam ko po na ikaw din ang magbubuhay dahil sa lahat ng ito, lahat kami, ang buhay namin ay pahiram. Subalit kung kalooban ninyo ay buhayin ninyo ang batang ito. So nakipag-ano na po ako sa kanya. Sapagkat ang aking asawa ay may sinusunod na psychic. Sabi po ng psychic, kailangan bunutin mo na sapagkat mamamatay na yan. Bunutin mo na ang life support niya. Tapos sabi ko po sa asawa ko, huwag niyang bubunutin. Sapagkat ito hindi mamamatay. Sapagkat ang sakit ng batang ito po ay nakuha niya sa baha. Ito po ay sasabihin ko na lang po sa yung maiintindihan po natin lahat. Ito po ay yung baha na pagka ikaw ay nasa baha, yun po ay halo-halong yung ihi ng daga, ihi ng ipis, mga madumi po. Wala naman po siyang sugat, pero bukas po. Siyempre, ang babae, may madaling ma-infeksyon. So, doon po ang nangyari dahil ang baha po sa Lasal, hanggang po dito. So doon po nag-umpisa ang kanyang sakit, hanggang po sa na-ospital. Talaga pong kung makikita po ninyo siya, talaga pong maaawa kayo, tapos talaga po siya ay mamamatay. Sapagkat bitak-bitak na po yung kanyang labi, dumudugo na po yung kanyang gums, dumudugo na po lahat doon. At ang sabi po ng doktor, wala, multiple organs failure na po. Umaakyat na rin po doon sa brain ang bakterya. At first po, hindi po nila malaman kung anong klaseng bakterya ang pumasok sa kanya. Hindi po nila masabi kung ano, basta napakalakas po ang bakterya na yun. So, ang nagkakaroon na rin po siya marami na rin po siyang mga experiences na sinasabi nagdidelirio sa Tagalog.
Nasasabi niya, oh, they are all here. Sabi niya, nandoon na daw po lahat sila. May humihila, tapos sabi ko po, yung kasama namin doon, nakipag-usap sa lahat ng nakikita niya na huwag nilang kunin. At sinabi naman, huwag kang sasama. Yun po yung mga tradisyon ng ating pagka-Pilipino. Yun ang paniniwala natin na between life and death, dalawang klase ang humihila. Pero sa pananampalataya ko po at talagang gusto ko po na ipakita sa lahat, lalong-lalo na po yung nagsasabing patay na, yung mga psychic na sinasabi nila, na bunutin na dahil patay na siya. At meron na rin nagsabi na tumawag sa sekretary ng asawa ko na sabi niya, maghanap na sila ng funeraria dahil ikikremate na daw yung body ng ama, body ng bata. Pero hindi po ako, tumanggi po ako. Sabi ko sa asawa ko, huwag mong bubunutin dahil alam ko mabubuhay pa yan, sabi ko. Dahil ako ang ama, sabi ko, ang ama lamang ang may kapangyarihan na kunin ang buhay ng tao. Kung ikaw nasasayangan ka sa pera na ibabayad mo sa ospital, sabi ko, ang pera nahahanapan, pero ang buhay ng tao ay isa lamang yan. At ang ama lamang ang makakapagsabing ikaw ay mamamatay na. Subalit yun po ay pinaglaban ko po. Yung psychic po pinapunta doon sa ospital. Nauna nga lang siya sa akin. Subalit papunta na ako doon. Nagpapuspos po ako sa St. Michael the Archangel. Sabi ko lalaban ko. Sabi ko St. Michael in San Miguel, sabi ko puspusin mo ako. Dahil lalabanan ko kung sino man ang nagsasabing patay na ang batang ito. Eh sabi ko, sa awa ng Diyos, o kaya talagang pinahintulutan na hindi makarating ang psychic na yon dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. So sabi ko doon, hindi nyo na dapat dito pinapapunta yung psychic na yan, sapagkat yun ay pahiram din siya ng buhay niya. Kaya kung ano man ang ginagawa niyang masama, hindi nagtatagumpay. Amen po ba yun? Kaya po nung pagdating ko po doon, pagdakita niya po sa akin ng bata, sabi niya, tita, sabi niya, hinawakan ko po rito sa kanyang at nagdasal po ko. Sabi ko, Ama, wag niyo po siyang kunin. Marami pa siyang dapat gawin. Ngunit kung kalooban ninyo, binibigay ko na po sa inyo. Subalit gusto ko lang po sanang kaluluwa ay kunin niyo. Ayaw kong maibigay sa iba, sabi ko. Di tumatawa ko nasa kantin. Sabi niya, bumaba ka dito, kakain tayo. So bumaba po ako doon pagkatapos ng bendisyon. Alam niyo po, ito ay himala o kalooban ng Diyos o ang Panginoon ay dito niyo nakikita na talagang gumikilos ang Panginoon at dinidinig niya ang inyong mga yung panalangin. Sapagkat pag-akyat po namin, yung sugat-sugat na labi niya po ay wala na. Hindi po umabot ng 1 oras, 2 oras. Pag-akyat po namin, wala na po yung sugat niya sa labi. Nakabukas na po ang mata niya. At ang maganda na po ang kulay niya. At ang nabigkas ng aking asawa, na naniniwala siya sa Buddha, ay sabi niya, Diyos ko, salamat po. Amen po ba yun? Yun po doon ko nakita na asawa ko ay kahit na po anong pinaniniwalaan niya, sa panahon na yun, ang Diyos pa rin ang nanguna sa kanya. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ng Panginoon na. At ang Espiritu niya, alam ko po na kumikilos. Sapagkat nung dumating po ang isang babae na may hawak po ng Divine Mercy Chaplet. Sabi niya, sino ba ang may alam na magdasal ng Divine Mercy dito? Kami na lang pong dalawang nagdasal. Dahil kami dalawa lamang nakaalam ang dasal na yun. At nung sabi niya, atonement of our sins, dinugtog ko po, speedy recovery of Monique. At yun po, ang parang dumilat po ang mata ni Monique. Tapos sabi niya, tita, nagugutom ako. Kasi yung pong, isa pong yung, kinikilabutan po ako, yung pong isang bag na tinutusok sa kanya upang pagkain niya, ay 7,000 ang isang bag. Kaya sabi ko, sabi ng nanay, kasi yung nanay, napatawad ko na rin,
maganda siya sa akin, sexy. Pero mas sexy ako sa aking kaluluwa. Sa mata ng Panginoon. Pero sabi ko, huwag kang mag-alala. Kung ikaw nahihiya ka, sabi ko, dahil mahal ang ginagastos, sabi ko gano'n, yan ay mga pera lamang yan. God will provide, God will change all of that kung ano man ang mga nagastos niya sa hospital na ito. At ito po ang sabi niya, napakabait pala po ninyo, sabi niya sa akin. Sabi niya, napakabait pala ninyo. Sabi ko, pasensya na po kayo. Isa ako sa nagbigay sa inyo ng I'm the one who, yung binigyan siya sa isang mga pagkalumbay ko. Pero kung hindi po, pag ganun pala po, kung wala ako dito, ay matagal ko na pong hinambalos yung babae mo. Pero dahil nandito na po ako, ano po ang binakita ko sa kanya? Instead na hambalos sa kanya, niyakap ko siya. Sabi ko, tapos ano po, habang nandoon po ako, nagdadasal, isa-isa po nilang tinatanggal. Tinanggal na po nila yung dugo, tinanggal po nila yung nakasabit ng dugo, tinanggal na po nila yung mga ibang yung pagkain. Tapos alam niyo po ba, nung nandoon ako, anong gusto, tita, nagugutom ako. Anong gusto mo? O, lugaw? O, no? Sabi niya, anong gusto mo? Aba, ay karne yung pininin niya. Sinubuan ko karne, ngumuya naman. Yun ba ang papatayin mo? Yun ba ang sasabihin mo, mamamatay? Kaya po, ang Diyos talaga, napakadakilan niya. Wala na po akong masasabi sa kanya. Talagang pinatunayan niya na siya ay buhay. Buhay na buhay. At yun ang pinatunayan ko rin sa mga taong nagsasabing, psychic ka ba? Bakit hindi niya na-psych itong psychic na to? Hindi ko siya binigyan ng negative na sana ano ka na, ganyan. Hindi. Pinagdasal ko. Sabi ko, sana maliwanagan ka. Pati yung nagdidikta sa kanya. Na maliwanagan sila. Kasi hindi kulang na ang panahon para magbago ang mga tao. Kung tayo magkakaroon pa ng hatred sa ating puso, ibigay natin, hindi na po, kailangan natin mga tao na nagkakasala sa atin, lahat po yun ay dapat pagmamahal. Kaya po, ang magkagabi po, tsaka ito po, yung asawa ko hindi po demonstrative sa pag-ibig yan. Habang pong nasa bahay namin, bigla na lang niya akong yayakapin, walang sagot-sagot, mahigpit. So, nararamdaman ko po na nagpapasalamat, siguro nahihiya o nagpapasalamat. Kailan po sa akin nun, basta nabuhay yung anak niya. At po, kahagabi po, nagkaroon, yun, natuloy na po yung birthday dinner ko. At sabi po niya, ang good news, sabi ko, kumusta yung Simone? Lalabas na po ngayon. Palakpakan po natin ang ating. Lalabas na daw po ngayon. So, ang ginawa ko po dun sa kainan, tinaas ko po ang dalawang kamay ko, sabi ko, Ama, napakadakilan nyo. Kayo po ay may kapangyarihang totoo na ko ang tao kahit patay na. Kasi gumanon na po yung machine. Talagang pong wala na. Pero nung sabi ko, tita, nawala na, mama, wala na siya. Gumanon na po yung machine. Sabi, jigin nyo, sabi nyo, munik, gising. Nung ginising po nila yun, bumalik ulit. At yun ay tuloy-tuloy niya. At sana naman po, nagpapasalamat ko sa lahat ng nagdasal. Kay Mami Maris, kay kapatid na Marie, na benindisyonan ni kapatid na Mami Marisa yung screen ng kanilang computer para bendisyonan si Monique. At ngayon po, alam ko po na it is a wake-up call sa lahat na kung ang batang ito ay patay na nabuhay na sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Ano pa kaya yung buhay na patay na ang Espiritu, patay na ang Espiritu sa kanila. Buhayin muli po natin. Unahin po natin ang ating sarili. Tanggapin po natin siya. At yun po,
Buong puso ko pong sinasabi kay Monique na bagong buhay ka sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano man ang sasabihin ng tao sa akin, wala pong kasalanan ng mga nilalang na binuhay ng tao, ng Panginoon. At yun lamang po ay kayo na po ang bahala. Yun na naman. Maraming salamat. Salamat po kapatid sa napakagandang yung ibinahagi. Tunay nga pong ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Nang pagtunay kang nanalig at nanampalataya, ay may grasya siyang ipagkakaloob sa atin. Mahiwaga po ang Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay mula sa San Luis, Pampanga. Siya po ay isang kaps na dating nasa kapanalig ni San Pedro sa Sabungan. Ngayon po ay siya ay nasa mabuti ng landas. Tinatawagan ko po si kapatid na kaps na Miling Taruk. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Noong pong ako'y wala pa rito, inakay ng Panginoon. Palagi po nga ako nasa sabong, nasa alak. Lahat po ng bisyo, babae lang hindi binisyo. Pero po nung napunta na po ako sa Dubai, makipag-ugtahan man po sa kapwa akong lalaki, hindi na po ako nagpagkunta. Dahil po, ang inuunta nila, yung napagdaanan ko. Ayoko na pong daanan yun. Mapalad po ako. Isipin po ninyo binigyan po na naman po ako ng bonus ng Panginoon na edad na 75. Kasabay ko po si Apo Kutsing noon. Hindi po ba mapakapalad ko? Lahat po ng napagdaanan ko, naligtasan ko po yung pagsubok ng Panginoon. Kaya po ako nagpipilit, nagtitibay dito sa dambanang ito. Katunayan po, pagka wala po ako rito, lungkot na lungkot po ako. Kaya po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Una, binigyan po ako ng malakas na pangatawan. At dito po nakuha ng pagrurosaryo. Nung po ako wala dito, hindi po ko alam ang rosaryo Maliban po yung paghimas ng manok. Kaya po nga nung misis, mahal mo pa ba sinasabi, pagka galing po ako sa lakaran, ang tanong po yung mga manok. Hindi ko po tinatanong yung making mga anak. Kaya po, ngayon po, ihahadya ko po yung pagkain sa kanila. At binibigyan ko ng pera yung misis ko. Pero ang pagkukulang ko po sa kanila, yung pagdating ng bahay, hindi ko tatanong ngayon. Hindi po ba mapakasakit sa sarili ko ngayon yon? Kaya ngayon, pagka ang banal na Espiritu nagsasalita at yung bagay na yun, na babangkit sa aking sarili, para bang pinuputok ang puso ko. Di po ba mapakasarap ngayon yun? Kaya po ngayon, ang ginagawa ko yun, nagrurosaryo pagdating ng alas 6, nagpapasalamat pagkagising. Yun lang po, marami po salamat. Salamat po at kayo'y naakay sa dambanang ito at kayo'y nasa mabuting landas na ngayon. Tatawagin.
Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating Mother of the House, kapatid na Marisa. Purihin ka, Ama. Sa oras na ito ay muli mong pinahintulot upang maghayag ng kabutihan at kagandaang loob na sa bawat araw ay patuloy mong pinadadama sa aming mga anak mo. Sa pamamagitan ng dambanang ito at sa pamamagitan ng paggamit mo sa inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang matutunan na yung kabanalan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Na kapatid ko pong inakay nyo ay ganap makadama at makakilala sa iyo na ikaw ay Diyos na buhay na kailanman ay di naparam sa sanlibutan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama, dakilain siya. Sadyang hindi kayang liripin ang bawat kaganapan. Kung inyo po narinig ang mga nagbahagi, napakalaki ng kanilang mga puso. Ano po? Na sa bawat araw, yun ay isang hiwaga ng Diyos kung paano pinatutupad sa bawat anak niya na sa kanya ay naghahanap. Amen po ba yun? Kahapon po ay Saturday ng gabi. Nais ko po ibahagi sa inyo ang mga pinagdaanan na sa loob ng isang araw lang na wala ka sa dambana. Ang dami ng kaganapan na kung hindi mo nga matutupad na kamtin at wala ka sa ating Panginoon, sadyang ikalulugmok sa bawat araw. Amen po ba yun? Sabi ko po, Ama, parang nararamdaman ko na po yung pagal ng katawan na siyempre po sa ilang araw, ilang linggo na pagal, masakit yung ganito, parang manhid po yung aking batok at may nararamdaman po ako dito, paikot hanggang dito. Ayoko mong isipin na mayroon akong kakaibang karamdaman, subalit naroon pa rin ang paglaban ko na alam ko ang Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran sa dakong ito ay hindi kami pababayaan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang pinakamahirap, siguro naranasan nyo po, yung sakong po, sobrang napakasakit po talaga. Umaakyat na hanggang dito sa baywang ko, na sa bawat araw ng paghakbang, sabi ko nga sa ating Panginoon, Ama, pinahihintulot mo man itong ipatupad sa aking lupang katawan, subalit lalabanan ko pa rin sapagkat alam ko po na ikaw ang aking pinaglilingkuran. Bakit ko po ito binahagi? Yan po ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ko sa bawat araw. At kagabi po ay muntik na naman akong pakabahin. Bakit? Dumumi na naman ng dumumi ang alaga ko na simula sa simula ay yun ang kanya naging sakit. Yung mahina po ang panunaw. Na parang gripo siya na mahirap po ipakibaka, lalo't hindi katawan mo. Amen po ba yun? Subalit dahil may Diyos, lahat ay napakadali. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang po mga kapatid, ang mga kaganapan na sabi nga ni kapatid na Josie, panawagan ng Diyos sa bawat isa para hindi ka makalimot. Na hindi mo maaaring isilid sa puso at isip mo na kailangan mo laging magtanong o kailangan mong laging sabihin na, bakit ito na naman? Totoo bilang pagkatao, maaaring mong sambitin na nakakapagod. Subalit, doon sa pagod na yon, mararamdaman mo lang na pagal ang katawan mo dahil pinatutuhanan ng Ama na ang lakas ng tao ay may hangganan. Buhay po ba ang Diyos? At kaya lang lumalakas na nakakaya dahil sa bahagi niya ng banal na Espiritu na tinataglay ng ating lupang katawan. Mga kapatid, yan po ang bumubuhay sa aking buong pagkatao, ang hiwaga ng ating Panginoon, ang kadakilaan niya, ang pagtupad niya sa aking lupang katawan. Sapagkat sa dami, kabilaan po, at hindi lang katawan ang gumagalaw, pati isip. Kung sa unang buhay, ay maaari kong masambit na saan ko ilalagay ang sarili ko sa dapat kong gawing ganito. Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil alam mong siya ang may hawak ng buhay mo, at siya yung gumagamit sa'yo, lagi kang relax. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kulang man ka sa tulog, hindi pa rin niya ipakikita na nanghihina ka, na kulang ka sa tulog. Na sa bawat araw, gustuhin mo man bilang katauhan, Ama, maaari po ba ako magpahinga bilang katawang lupa ko? Naroon naman yung may darating na ganito yung asikasuhin mo, lahat-lahat. Subalit ang kagandahang loob ng Diyos, hindi niya pinahintulutang mawala siya sa isip ko at sa puso ko. Sapagkat, alam ng Panginoon na kapag nawala ang isip at puso ko sa Kanya, lahat hindi ko na kaya. Buhay po ba ang Diyos?
Amen po ba yun? Salamat sa Ama, dakilain siya. Sa kabila ng nararamdaman, tuloy pa rin ang laban. Sapagkat, yun lang po yung lagi kong tinitreasure sa puso ko na hindi tao ang aking pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng tao, nakakapaglingkod ako sa Diyos. Subalit yung drive ng puso ko, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko na kailangan yung ilagay ko sa puso't isip ko para hindi ko siya dayain. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung tao lang, pwede kang tumanggi. Amen po ba yun? Sapagkat kung tao lang, pwede kang magdahilan. Subalit dahil ang Diyos nga ang laman ng isip at puso mo na nakakakita ng lahat ng ginagawa mo, kagaya ng ginagawa po namin bilang mga hinirang, alagad at kaps, at maging tagasunod na nagtitiwala sa ating Diyos, kailangang lumaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At alam niyo po ba, mahirap pakibakahan kapag mangingibabaw sa iyo yung bilang pagkatao, sapagkat masasaktan ka. Amen? Subalit, nararamdaman mo man yung sakit, hindi sakit na para maput ka, kundi mahahabag ka doon sa mga tao na hindi naniniwala sa ginagawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na hindi naniniwala sa Diyos na pinaglilingkuran mo, yun yung nakakahabag. Amen po ba yun? At yung sakit na nararamdaman mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman niyo po ba yun? Siyempre po, sapagkat, sabi ko nga sa kausap ko kanina, kapag binabalik tanaw ko lahat ng pinagdaanan ko sa buhay ko, pinakasimple man at pinakamahirap, wala akong masasambit, kundi alam kong mahal ako ng Diyos. Amen? Wala akong masasambit, kundi napakadakila niya sa buhay ko. Wala akong masasambit, kundi naway ituro pa niya kung anong pwede kong gawin para magalak siya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Ang sarap-sarap, sapagkat kaya po hindi na-stress. Halata po ba na-stress yung mga alagad at mga kaps? Hindi po, ano po? Alam niyo po, bakit nakakatulog ng payapa? Ito po, ibibigay ko po sa inyo. Kadakilaan ng Diyos po ito. Kaya nakakatulog ng payapa sapagkat tinanggap ko po sa puso't isip ko na hindi akong gumagawa. Amen po ba yun? Gamit lang niya po yung katawang lupa. Subalit, yung buong isip at puso, kung siya ang gagamit, payapa po talaga ang pagtulog mo. Buhay po ba ang Diyos? Kahit napakarami mong alalahanin, kahit napakarami mong dapat gawin pagkabukas, hindi kagaya nung hindi mo pa siya kilala. Pag inisip mo ngayon, hanggang gabi, hanggang bukas, sa sakit ang ulo mo, hindi ka nakatulog, walang solusyon. Amen po ba yun? Subalit ngayon, ang kadakilaan ng Diyos, ipatag mo ang isip at puso mo, isipin mo lang ako, humimlay ka, pagkabukas, bahala na ako sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nararamdaman niyo po ba yun? Tanungin niyo po ako, damang-dama ko po yun. Totoo po yun. Subalit, hindi ka lang pwede mag-demand. Kapag nag-demand ka kay God, sigurado, iba na ang gagawin mo. Amen po ba yun? Sapagkat napakasunurin ng ating Panginoon, napakamasunurin ng ating Diyos, kailangan tayo rin pong tao ay maging masunurin upang maramdaman po natin kung paano siyang tumupad at gumanap para sa ating buhay. At hindi lang yon, may bonus pa. Ano yung bonus? Kapag, sabi nga ni Mami Beth, kapag ang isang lingkod ay napakatapat, kagaya narinig niyo po kay kapatid na Josie, na kung narinig niyo po yung bahagi niya, tingnan niyo nga po, sa laki ng puso na ibinigay sa kanya, hindi man niya galing sa kanyang laman bilang tao, yung bata na inalagaan niya, yung benepisyo ni God, ibinigay, in-extend doon sa mga minamahal niya. Buhay pa ba ang Diyos? Yun po yung napakahalaga eh. Hindi man sa aming katawan, subalit kami po yung nakakakita kung paano yung extension ni God para mahalin yung mga mahal namin sa buhay. Buhay pa ba ang Diyos? Ganun po siya. Ganun po si God. Kaya mga kapatid, ito lang po yung iiwanan ko sa inyo. Subukin niyo po. Subukin niyo po, agawin niyo po. Hindi lang subukin. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ibinibigay ko lang po sa inyo yung karanasan na nadadama ko sa bawat araw na sabi ko nga, yung mga lingkod sasabihin, ang yayabang, ano? Pero hindi eh, kahit sabihin nyo yun, okay lang eh. Bakit? Sapagkat alam nga po namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapangyarihan eh. Buhay mo ba ang Diyos? Hindi siya pwede itanggi. Amen? Hindi siya pwede itanggi. Nasabi nga, nangyabang naman yan si kapatid na Marisa.
Akala mo kung sinong mayaman. Alam niyo po, sagot ko, hindi ko yung kinokontra. Sabi ko, talaga? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Para yun ang ipatupad ng Diyos. Amen? Sapagkat ang pinagmamalaki mo siya. Kaya sa bawat araw, sabi ko nga kay Mami Beth, kung alam lang nilang kalaliman ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko, baka sabihin nila, totoo ba yun? Totoo po yun Kaya ganito na lang ako kasaya. Sapagkat pinadadama ng ating Panginoon kung gaano siya kabuhay para gumanap sa'yo, para kumilos siya sa'yo, at para sumunod siya sa'yo kapag sumusunod ka sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya bawat araw po, kung nais nyo po na maging makapakinabang ang inyong buhay, may mga pasakali lang po yan, yung mga, sabi nga, pagdalisay, pero natural lang po yun, natural lang yun. Sapagkat pinahihintulot ng ating Panginoon upang lalo niyang ipakita sa'yo na ang kaya ng tao ay higit niyang makakaya. At ang hindi kaya ng tao, kaya niyang ibigay para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, halina po kayo, yung may mga karamdaman. Oo, masakit. Dahil nararamdaman mo Amen po ba yun? Kami din po, nagkasakit din po kami. Halimbawa po, yung mga nabibigatan sa mga problema, kung meron po kayong problema, kami din po, meron din po kami problema. Totoo po yun. Kung halimbawa naman po, mayroon kayong dapat isadsad, kami rin po. Hindi po kami exemption dyan. Hindi po kami exempted dyan sa mga dinadala po ninyo. So, balit ang pagkakaiba lang po siguro natin, at hindi magkakaroon ng pagkakaiba, kung ang Diyos na tinanggap namin sa dakong ito ay binuhay niyo po sa puso niyo, yung nararamdaman namin, mararamdaman niyo rin po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po, yung ipinunla po ng Diyos sa aking puso, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na tinanim po niya sa aking puso. At ngayon po, alam niyo po ba, nag-aani na po ako lahat ng itinanim sa aking puso ng ating Panginoon. Inaani ko na po. Kahit sabihin natin na pakunti-kunti lang yan, hindi ako magsasawang maghintay hanggang mapuno yung sako ko sa pag-ani sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman niyo po. Takda na po. Huwag na po nating hintayin na bukas pa sa susunod. Kung hindi mo mabibigyan ng oras ngayon, hindi mo rin mabibigyan ng oras bukas. Amen po ba yun? Sapagkat, kung iisa-isahin po natin na ating gagawin, lalo na sa ating tahanan, hindi po yan matatapos. Araw-araw, paulit-ulit lang yan. Amen? Subalit sa ating Panginoon, minsan lang siyang dumaan. Kung nais mong maramdaman ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa iyong buhay, maging masunurin ka upang siya maging masunurin sa iyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. May napulot po ba kayo? Siya po ay nagiging inspirasyon ng lahat. Upang gisingin po ang ating mga isipan at damdamin, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Pilar upang maghandog ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay nito. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga pong muli. At purihin po ang Ama sapagkat muli ako'y pinatindig dito sa harapan upang maghandog ng isang awitin na nawa po makapagdulot sa inyo ng galak sa inyong puso. At galak po ng ibinabahagi ng ating mga kapatid na tuwirang si kapatid na Josie. Masarap ano po? Masarap magpatawad. Ala po akong masabi. Talagang masarap magpatawad sa taong nakapanakit sa iyo nang hindi mo malirip. Napaka-imposible nga po. Subalit sa kalooban po ng Ama na tuwirang ipinadarama ang kanyang wagas na pagmamahal, kaya po ang lahat nakakayanan sapagkat napakasarap po sa piling ng Espiritong Banal. Itatahak ka niya sa tamang landas ng buhay. Anumang pait, ano pa ba yon kapatid? Wala po yun. Basta't ang Diyos ang inyong kapiling.
Kapatid na Alan, your heart today. Kailangan po mahambing tayo sa puso ng ating Panginoon upang ang lahat ay ating makayanan. Nawa po, pagdulot sa inyo ng galak ang awiting ito. Where there is peace, I can lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are you, I can release. Where there are captives, I can free. And anchor, I can appear. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread to see our broken heart, compel me from my sad ground cold, that your people I may be whole. There is peace, I can lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And anchor, I can be. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today. Salamat po.
Salamat po sa magandang awiting, kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.